Noong taong 1968, sa gitna ng digmaan sa Vietnam, nang ang isang plata ng mga sundalo Amerikano habang gumaganap ng misyon sa isang libis na malayo at liblib ay biglang inatake ng isang umaatake na misteryoso at mabagsik na nagdulot ng matinding takot sa kanilang mga puso sapagkat hindi pa nila nakikita ang tunay na anyo ng kalaban, ngunit halos ang buong platen ay nabura ng tuluyan upang imbestigahan at hanapin ang bakas ng mga sundalong nawala. Isang piling unit ng reconnaissance na may codenamed Vulture ay ipinadala ng mga nakatataas sa lugar na malayong libis upang isagawa ang misyon ng paghahanap at pagsagip ng ang helicopter na nagdala sa platen ay lumapag sa lugar. Lahat ay inisip na ito'y isang ordinaryong misyon. Tulad ng mga nauna, hindi inaasahan na ang libis na kanilang tatahakin ay nagtatago ng isang sinaunang mundo na pinamumunuan ng mga nakakatakot na nilalang na puno ng kamatayan. Pagkalapag, agad na yumuko ang buong koponan sa lupa upang obserbahan, at saka lamang dahan-daang tumayo matapos makumpirma na ligtas ang paligid. Ngunit sa sandaling pumasok sila sa gubat, isang kakaibang kapaligiran ang agad na pumaligid. Sa lupa ay nakaimprenta ang napakaraming malalaking bakas ng paa, habang ang leader ng grupo na si Ryan ay yumuko upang pag-aralan. Ang mga bakas na ito, isa namang sundalo ang nakapulot ng isang malaking balahibo sa malapit, mga senyales na sapat upang patunayan na sa masukal na gubat na ito ay may isang malaking nilalang na hindi pa nakikilala ng tao. Di nagtagal, natuklasan pa ng buong koponan ang isang backpack na naiwan sa lupa. Binuksan ito ni Ryan upang siyasatin at nakita. Sa loob ay may isang talaarawan ng isang kasamahan na nawala. Itinala sa talaarawan ang mga pangalan ng mga sundalong nasawi bawat araw at ipinahiwatig na may isang nakakatakot na nilalang na humahabol sa kanila. Agad na naramdaman ni Ryan na may masamang pakiramdam, kaya mabilis niyang hinanap ang bakas ng mga nawawalang sundalo, batay sa mga pahiwatig sa talaarawan, at inakay ang buong koponan upang pumasok ng mas malalim. Pasulong, ngunit hindi pa sila nakakalayo, nang marinig nila ang isang nakakatakot na ungol na nagmula sa hindi kalayuan. Ang buong platen ay natakot, hanggang sa hindi makahinga ng malalim, napilitang huminto at maingat na magmasid sa paligid habang papalapit ang ungol. Biglang hinayla si Baker ng isang di nakikitang puwersa. Dahil sa kadiliman ng gabi na parang tinta, siya ay hindi lubos na makita kung sino ang umaatake. Nagawa lamang niyang buhatin ang kanyang baril at pumutok ng walang habas. Sa paligid, sa kabutihang palad, sa huling sandali, siya ay nakatakas mula sa pagkakahawak ng halimaw. Nang bumalik siya sa grupo, si Baker ay mariing iginiit na ang umatake sa kanya ay isang malaking halimaw. Nang marinig ito, ang leader na si Ryan ay mahigpit na nagbabala sa buong koponan na laging maging alerto. Dahil kung ang halimaw na iyon ay nagugutom, posibleng sila ang maging hapunan nito, kaya ang buong koponan ay dapat na mabilis na umalis sa teritoryo nito. Ang nakakatakot na bahagi ay hindi nila alam na ang nilalang na kanilang tinutukoy ay hindi lamang isang individual. Samantala, isang plata ng mga sundalong Ruso din ay pumasok sa gubat na ito. Narinig nila ang mga putok ng baril na nagmula sa direksyon ng Vulture Team. Agad silang naghanap upang mahanap ang mga bakas ng mga sundalong Amerikano. Matapos matuklasan ang maraming shell casings na nakakalat sa lupa, ang plata ng mga Ruso ay naging lubhang maingat, ngunit hindi nila alam na sa likuran nila ay may isang malaking nilalang na tahimik na sumusunod sa kanila. Sa isang kisap mata, ang ulo ng isang sundalong Ruso ay nakagat ng isang dinosaur. Nang makita ito ng mga kasamahan, sinundan nila ang mga bakas ng dugo upang hanapin, at sa isang tagong sulok, natagpuan nila ang bangkay na sobrang napunit na hindi na makilala. Akala nila na ito ay ginawa ng mga Amerikano, kaya ang leader ng mga Ruso ay nag-utos na habulin ang mga Amerikano upang maghayganti. Sa kabilang direksyon, ang mga Amerikanong sundalo ay patuloy pa rin sa kanilang paggalaw. Itinigil nila ang paghahanap sa nawawalang kasamahan nang makita nila isang malaking ngipin na nahulog sa lupa na may mga tao. Agad na iminungkahi na dapat nilang talikuran ang misyon at bumalik sa base, ngunit si Ryan ay matigas pa rin sa kanyang desisyon na magpatuloy. Tapusin ang misyon hanggang sa wakas, walang ibang paraan. Kaya't sinunod ng buong koponan ang utos at ang pagkakaayos ng leader ng koponan. Nagpatuloy sila sa misyon. Batay sa mga pahiwatig, umaasang makakahanap ng karagdagang impormasyon. Biglang may isang sundalo na nakaramdam ng isang bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang tingnan nila ng mabuti, nagulat sila ng mapagtanto. Ito ang bangkay ng kanilang kasamahan na hinahanap nila. Sa buong katawan ng biktima ay puno ng mga sugat na malinaw na hindi ginawa ng tao, at sa mismong oras na iyon, bago pa sila maka-recover mula sa takot, isang malaking figura ang biglang lumitaw sa harap nila. Ang buong koponan agad na pinaputukan nila ng lahat ng kanilang mga armas.
patungo sa dinosaur bagaman pansamantala nilang nagawang pigilan ang pag-atake nito, ngunit kung magpapatuloy silang lumaban ng ganito, natatakot sila na lahat sila ay mamamatay dito nang makita ang sitwasyon. Nalubhang mapanganib, mabilis na inutusan ni Ryan na maghanap ng paraan upang umatras. Salamat sa kanilang mabilis na desisyon, nagawa nilang mapabagsak ang ilang mga dinosaur sa ilalim ng pamumuno ng lider ng koponan. Nakapasok ang buong koponan sa isang kuweba, ngunit sunod-sunod ang mga trahedya nang matuklasan nila na ang lugar na ito ay ang pugad ng mga dinosaur. Sa sandaling iyon na puno ng panganib, napilitan silang kumapit sa mga baging sa gilid ng bangin at umakyat, at sa kabutihang palad. Nakatakas sila sa mga kuko ng mga dinosaur na uhaw sa dugo. Gayunpaman si Ryan at ang kanyang kasamahan na si Leon ay hindi pinalad at nahiwalay sa pangunahing grupo, samantalang ang grupo, pagkatapos umakyat sa labas ng kuweba, bago pa sila makapagplano kung ilang mga dinosaur ang kanilang napatay, bigla nilang nakita isang malaking nilalang na dumaan sa harap nila, na ikinagulat ng lahat. Kinaumagahan, habang dumadaan sina Ryan at Leon sa isang bukas na lugar, natuklasan nila sa harap ang isang malaking bato. Pareho silang maingat na lumapit, upang siyasatin, nang makarating sila doon, sa kanila. Napagtanto na iyon ay hindi bato kundi isang dinosaur na natutulog sa lupa, ang figure nito. Mabilis silang natuklasan ng mga baby dinosaur. Nang marinig ang ingay, ang inang dinosaur ay agad na nagising. At galit na hinabol ang 2 taong tumatakas. Mabilis na pinaputukan ito ni Leon ngunit natuklasan na ang balat ng halimaw ay makapal at mataba, kaya't ang mga bala ay walang silbi, gayunpaman ang bilis ng pagkilos nito ay mabagal, pagkatapos na hindi ito makahabol sa 2 tao. Tumigil ito, ngunit sa sandaling naisip ni na Ryan at Leon na sila ay ligtas na, ang dinosaur na iyon ay biglang umikot mula sa kanilang likuran at bumalik upang umatake. Kinaumagahan, habang naghahanda ang pangunahing grupo na hanapin sina Ryan at Leon, may humadlang at nagsabing ang sitwasyon sa kagubatan na puno ng mga dinosaur ay lubhang mapanganib. Hindi pa nga sila sigurado na makakaligtas sila, paano nila magagawa pang iligtas ang iba, ngunit isang sundalong itim ang balat sa grupo ay agad na tumutol, na nagsasabing si Leon lamang ang may dalang radio at kailangan nilang mahanap siya upang sila ay makatawag ng tulong at makaalis sa lugar na ito. Sa huli, lahat ay napilitang magpatuloy sa paglalakbay. Samantala, sina Ryan at Leon ay patuloy na nagsisikap na tumakas mula sa galit na paghabol ng dinosaur. Sa isang kritikal na sandali, biglang naalala ni Ryan ang isang plano. Naalala niya, nasa mapa ay may marka na hindi kalayuan sa unahan. May isang maliit na ilog at kung makakababa sila doon, malamang na makatakas sila sa mapanganib na kagubatan na ito. Sa wakas ay nakarating sila sa ilog, habang iniisip kung paano makakababa, ang dinosaur ay nakahabol na naman, nang makita iyon, nagpasya si Ryan at hinayla si Leon na tumalon pababa. Sinubukan ng dinosaur na sumunod ngunit nadulas, at nahulog din sa tubig, sa hindi inaasahan, ang halimaw na ito ay isang amphibian, kaya't si Ryan ay kailangang sabay na iwasan ang pag-atake ng dinosaur at hilahin si Leon na lumangoy patungo sa ibaba. Sa kabila ng panganib, nagpatuloy sila sa paglangoy. Sa kabila ng pagod at takot, nakarating sila sa pampang. Buti na lang at may isang tao na dumaan sa tabing ilog. Isang babae na tumulong sa kanila. Sa tulong niya, kapwa sila naligtas at nakarating sa pampang. Ang babaeng ito na nagpakilalang si Sofia ay nagsabing, siya ay nanirahan dito ng maraming taon, at syempre, siya ay nakakita na ng mga dinosaur sa kabilang ilog. Sinabi ni Sofia na ang inang dinosaur ay tumatawid sa ilog. Dahil umalis na ang lalaki, kailangan niyang mangaso, kaya sa ngayon, ang mga tao ay hindi ang pangunahing target nito. Sa ngayon, hanggang ngayon, sina Ryan at Leon ay ligtas. Ngunit hindi ganoon kapalaran ang iba sa kagubatan. Kung hindi sila makatawid sa ilog, ang manatili roon ay nangangahulugan ng isang daang patungo sa kamatayan samantalang ang mga sundalo na naglalakbay sa kagubatan ay nakarinig ng kakaibang ingay sa likuran. Pagkatapos, sa paligid nila ay sunod-sunod na lumitaw ang iba't ibang dinosaur. Buti na lang, sa pagkakataong ito, sila ay nakatagpo ng mga species na hindi masyadong mabangis tulad ng kagabi. Sila ay halos walang balak na umatake, lalo na ang mga Brachiosaurus na maamong sumusunod lamang sa kanila. Pagkatapos, ang buong grupo, gamit ang mapa na nasa kanilang kamay, nagsimulang hanapin ang Research Station 4, dahil iyon ang pinakaligtas na lugar sa lugar na ito. Kasabay nito, dinala ni Sofia sina Ryan at Leon sa kanyang tahanan. At sa kanilang pagtataka, ito pala ang station ng pananaliksik number 4 na nasa mapa matapos pumasok sa research station. Mabilis na napansin ni Ryan na may kakaiba.
At totoo nga, matapos marinig ang kwento ni Sofia, lalo siyang naniwala na ang kagubatang ito ay nagtatago ng isang kahindik-hindak na lihim, lumalabas na ilang taon. Na ang nakalipas, si Sofia ay kasama ng isang grupo ng mga mananaliksik na pumunta dito. Sa pamumuno ni General Borodin ng Panig Russo, matagumpay silang nakagawa ng isang gamot na may kakayahang buhayin ang mga dinosaur, ngunit matapos ang matagumpay na eksperimento, inutusan ni Borodin na patayin ang lahat ng mga mananaliksik. Napilitang magtago si Sofia sa isang kuweba, at nagtiis ng gutom at uhaw sa loob ng ilang araw bago siya mapalad na makaligtas. Matapos malaman ang katotohanan, naisip ni Ryan na ang pagbubuhay ng mga dinosaur ay tiyak na para gamitin ang mga ito laban sa mga Amerikano, kaya agad siyang gumamit ng radio upang tawagan ang kanyang mga nakatataas, umaasang magpapadala sila ng helicopter upang sunduin sila at magpadala rin ng karagdagang tropa upang iligtas ang mga sundalong natitira sa kagubatan. Gayunpaman, matapos marinig ang ulat, ang kanyang nakatataas ay naisip na si Ryan ay kumain ng lason na kabute kaya siya ay nagdedeliryo na. Samantala, ang mga sundalo sa kagubatan ay patuloy pa rin sa paglalakad, biglang mula sa hindi kalayuan. May narinig na putok ng baril, at pagkatapos, isang tao ang bumagsak, at nang makita ito ng iba, sila ay agad na gumanti, lumalabas na sila ay nakasagupa, ang isang grupo ng mga sundalong Ruso, at sa isang iglap, ang putukan ay naging laganap sa buong lambak, mabilis na naging digmaan ng dalawang panig, kapwa sila naglaban ng buong lakas. Hindi nila napapansin na ang mga dinosaur ay papalapit. Sa gitna ng labanan, nang ito ay nasa kasukdulan na, isang Tyrannosaurus ang biglang lumitaw sa paningin. Sa pamamagitan ng scope, at nang makita ito, ang dalawang panig ay sabay-sabay na nagpaputok. Ang Tyrannosaurus ay sumisid mula sa himpapawid, ang matalim na tuka nito ay tila kayang tumagos sa anumang bagay, sa nakakatakot na tingin ng iba. Ito ay mabilis na naging madaling pagkain. Para sa Tyrannosaurus, sinamantala ang pagkakataong ito ng kaguluhan, ang grupo ng mga sundalong Amerikano ay nagpasyang umatras, at nang makita ito ng mga Ruso, agad din silang naghanda upang lumipat sa ibang posisyon, dahil kung manatili sila, baka lahat sila ay mamatay. Ngunit hindi sila naging ganoon kapalaran, ang grupo ng mga Tyrannosaurus ay mabilis na nakaabot sa dalawang sundalong Ruso at pinatay sila lahat, buti na lang at ang mga armas sa kanilang mga kamay ay pansamantalang naitulak ito palayo, at habang ang Tyrannosaurus ay sugatan, kapwa, sila ay nagpabilis upang makalayo sa bukas na lugar. Hindi nagtagal, ang grupo ng mga sundalong Amerikano ay nakarating sa isang ligtas na lugar, at sa 5 tao, isa lamang ang nasugatan sa paa, at habang sila ay humihinto, dahil sa narinig na putukan, nagpasya si Ryan at ang iba pa na hanapin ang pinagmulan nito. Agad niyang sinabi sa lahat na may ligtas na taguan si Sofia. Maaari silang pumunta roon para maghintay ng saklolo mula sa command center. Gayunpaman, nang maghahanda na silang umalis, muling umalingaw-ngaw ang dagandong ng mga dinosaur. Agad na nagbabala si Sofia sa lahat na huwag gumalaw dahil kung hindi, papatayin sila ng mga ito. Pinalibutan na ng kawan ng dinosaur ang grupo. Dahil sa matinding putukan, hindi sila makalapit, ngunit habang dumarami ang mga dinosaur, nauubos na ang bala ng buong tropa at bumabagal na rin ang kanilang mga kilos. Sa gitna ng kaguluhan, isang sundalong nagngangalang Loki ang hinayla ng dinosaur. Nang susubukan na siyang iligtas ng iba, hinayla siya ng malalim sa gubat. Hinarap niya ang mga dinosaur ng buong tapang ngunit agad siyang natumba. Pagkatapos, ang mga batang dinosaur na natatakot ay tumakas. Akala ni Loki ay ligtas na siya, ngunit isang kakaibang tunog ang narinig mula sa mga damo. Si Ryan at ang kanyang mga kasamahan ay nakarating na rin, ngunit hindi nila makita si Loki o kahit anino man ng dinosaur. Upang makuha ang atensyon ng kanyang mga kasamahan, ginamit ni Loki ang natitirang lakas para pulutin ang kutsilyo, at isinaksak ito ng malalim sa leeg ng dinosaur. Dahil sa matinding sakit, umungal ang hayop. Narinig ni Ryan at ng iba ang ingay at agad na nagpaputok. Matapos ang maraming pagtatangka, sa wakas, ay napaurong nila ang dinosaur. Sayang nga lang at si Loki, bagaman humihinga pa, ay sugatang-sugatan na, at hindi na makatayo. Dahil dito, naging mas mahirap ang pag-atras ng buong tropa. Iminungkahi ni Sofia na iwan na ang sugatan, ngunit, desidido si Ryan na iuwi si Loki. Kaya naman, agad nilang nilapatan ng lunas ang sugat ni Loki at gumawa ng pansamantalang stretcher para dalhin siya pabalik sa istasyon. Matapos ang matinding pagod, sa wakas ay nadala na nila ang sugatan sa istasyon. Gayunpaman, si Loki ay nagsisimula ng manginig dahil sa sobrang pagkawala ng dugo,
Kailangan na siyang turukan ng pampakalma at pampahinto ng dugo. Mabuti na lang at may dala silang pampakalma. Ngunit nang maghahanda na silang magturok, biglang napansin ni Ryan na ninakaw ni Sofia ang gamot. Agad niya itong hinabol at tinanong. Hindi siya direktang sumagot, sinabi lang niya na, dati pa sana ay napigilan na nila ang lahat ng ito. Lumabas na ang plano ni Borodin ay hindi lang simpleng pagbuhay sa mga dinosaur. Ikinwento ni Sofia na siya ay isang paleontologist, habang ang kanyang asawa ay isang nuclear scientist. Pareho silang ipinadala rito para sa isang misyong pananaliksik. Pagdating nila, natuklasan nilang nag-eeksperimento si Borodin sa isang particle collider. May nagbunyag noon na gusto niya mag-aral tungkol sa wormhole para tulungan ang Soviet na talunin ang Amerika sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tangke mula sa ibang bansa diretso sa White House. Ang resulta, nagkaroon ng mali sa eksperimento kaya nagkaroon ng wormhole, at nakakonekta ito sa panahon ng mga dinosaur. Sabi niya, sana ay napigilan na nila ang lahat, ngunit nag-utos si Borodin na puksain ang lahat habang siya ay nagsimulang magtayo ng bagong makina at istasyon. Mabuti na lang at alam ni Sofia kung nasaan ang makinang iyon. Gusto niyang tulungan siya ng tropa para pigilan ang lahat ng ito, kung hindi, marami pa ang madadamay. Gabi na at 12 ng dinosaur ang nag-aabang sa labas ng istasyon, hindi na ito ligtas. Isang oras na lang, darating na ang rescue helicopter para makaligtas. Sa loob ng panahong ito, ang lahat ng miyembro ng tropa ay nakabantay sa bintana. Kapag nakita nilang lumalapit ang mga dinosaur, agad silang magpapaputok. Nang akala ng lahat ay napaurong na ang mga dinosaur, hindi nila inaasahan na may mas malaking panganib pa sa unahan. Pagkatapos ng putok, mabilis na nakatawag ito ng atensyon ng iba pang mga dinosaur. Isang dinosaur ang sumalakay. Lahat ay nagpaputok ng lahat ng kanilang bala patungo, huling dinosaur. Nakapasok sila sa loob, at isinara ang bakal na pinto. Gayunpaman, ang panganib ay hindi pa tapos. Lahat ay tumingala at nakita na ang dinosaur ay umakyat sa bubong. Kung magpapatuloy ang laban, tiyak na mamamatay sila. Biglang naalala ni Sofia na may lagusan dito. Nang marinig iyon, inutusan ni Rihanna ang pag-urong sa lagusan. Ang problema ay kung dadaan sila sa lagusan, hindi nila maisasama si Loki na malubha ang sugat. Upang hindi maging pasanin sa iba, si Loki mismo ang nagmungkahi na iwan siya. Nakita niya na ang dinosaur ay malapit ng sirain ang bubong at pumasok. Kaya napilitan silang gumawa ng pinakamalungkot na desisyon. Kaya naman, naiwan mag-isa si Loki sa loob ng silid. Ang kanyang kapalaran ay alam na ng lahat. Makalipas ang ilang sandali, ang mga natira sa ilalim ng gabay ni Sofia ay matagumpay na nakatakas sa labas sa pamamagitan ng lagusan. Kinaumagahan, ang grupo ay naglayag sa ilog. Ikinwento ni Rihanna sa lahat ang sikreto ng mga dinosaur at sinabi rin niya na kagabi, ang command center ay nangakong magpapadala ng helicopter upang iligtas sila, ngunit wala man lang silang nakita. Ang misyong ito mula sa simula ay isang biro. Kung gusto nilang makatakas sa panganib, sila lang ang maaasahan. Sinabi ni Rihanna na ang kagubatang ito ay ang katapusan ng mundo at ang kanilang trabaho ay iligtas ang lahat. Para palakasin ang loob ng mga kasamahan, sinabi ni Rihanna na kapag nahanap na nila ang target, maghahagi sila ng mga bomba doon at tapos na. Ngunit si Sofia ay nagalit nang marinig iyon at mariing tumutol sa mapanganib na plano. Habang hindi pa nakakapagtanong ang lahat, biglang nawala ng malay si Sofia. Ilang sandali pa, nagising si Sofia. Agad na nagtaka si Ryan kung bakit hindi nila iyon magagawa. Ipinaliwanag ni Sofia na ang particle accelerator ay hindi matatag. Maglalabas ito ng mga malalalim na bitak na parang kidlat. Kung maghahagis ng bomba sa kagubatan, ang pagsabog ay maaaring kumalat sa buong mundo. Upang pigilan ito, kailangan lang nilang hanapin ang accelerator at patayin ito. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may isang sundalo na nakakita ng ilang Deinonychus sa may pampang. Pinaalalahanan niya sila na layuan ang mga halimaw. Ngunit may mas malaking panganib na nagtatago sa ilalim ng tubig. Malinaw na, ang bangka ay napalibutan na nila. Kung hindi sila agad makaalis sa lugar na ito, maaga o huli, kakainin sila ng mga ito. Buti na lang, pagkatapos ng ilang saglit na paghabol, ang mga target ay lumipat sa mga nasa pampang. Hindi nagtagal, nakarating na rin ang grupo sa kagubatan. Target, ngunit sa sandaling pumasok sila, lahat sila ay nabalot ng makapal na hamog. Pagkatapos nito, may mga bulok na bangkay na lumitaw sa harapan nila. Agad silang nag-ingat, ngunit ang kanilang mga anino ay mabilis na nahuli ng mga dinosaur. Ang biglaang pag-atake ay nagdulot ng gulat sa lahat. Si Eli ay nahirapang tumayo at hinugot ang kanyang rifle.
at buong tapang na nagpaputok sa dinosaur sa tabi. Sa pagkakataong ito, hindi na niya inisip ang kanyang sariling kaligtasan. Upang bigyan ng Casey ang iba na makatakas, hindi siya nagdalawang isip. Hinayla niya ang dinosaur, patungo sa pampang ng ilog. Nang makita niyang papalapit ito, si Eli, ay ginamit na lamang ang kanyang rifle sa huling depensa. Nang gabi, nakipag-ugnayan na ang grupo sa command center, upang iulat ang kanilang posisyon at humiling, na magpadala agad ng helicopter. Hiniling din nila, ang piloto na gumawa ng malaking apoy at magdala, ng ilang mga debris. Nang marinig iyon, tumanggi ang kanilang superior, at biglang ibinaba ang tawag. Lumalabas na ang mga matataas na opisyal, ng Amerika ay alam na ang tungkol sa mga dinosaur sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, pagkatapos ng tawag, nagpadala pa rin ng isang armadong helicopter na may kumpletong kagamitan ang kanyang superior. Sa parehong oras, nagsimula ng magtalaga ng mga gawain si Ryan at nagutos. Dapat ganap na sirain ang makina at particle collider. Target pagkatapos ng lahat ay handa na ang grupo. Agad na tumungo sa base ng mga sundalong Ruso. Malinaw ang kanilang target na mabilis na patayin. Ang mga gwardya sa likod na gate pagkatapos ay maingat silang pumasok sa loob hindi pa gaanong kalayo nang makita nila. Si Borodin ay nakatayo sa labas na kausap ang kanyang mga nasasakupan. Ang natitirang mga sundalo ay sinamantala rin ang takip ng gabi, upang matagumpay na makalapit sa target na kagamitan, at inilagay ang 3 blok ng pampasabog sa ilalim. Ngayon si Borodin ay kinukwestiyon ng kanyang mga nasasakupan dahil hindi kakaunti ang mga sundalong Ruso na namatay sa kamay ng mga mababangis na dinosaur habang sinusubukan niyang ay manipula ang isipan ng mga nasasakupan upang pakalmayan ang sitwasyon. Biglang may lumitaw sa harapan ng lahat na isang higanteng Tyrannosaurus. Lahat ay natakot agad na iputok ang lahat ng kanilang mga armas upang atakehin ito. Si Borodin ay natakot din hanggang sa punto na tumakbo ng mabilis. Ngunit sa harap ng Tyrannosaurus lahat ay walang silbi. Sa isang kisap mata ang ilang mga sundalo ay nilamon ito. Na malupit mas mapanganib pa rito ay sa lugar na ito. Hindi lamang isang dinosaur ang naroroon sa ilalim ng pag-atake. Na pinagsama-sama ng mga Tyrannosaurus ang base ng mga Ruso ay mabilis na naging impyerno sa lupa na nakikita ang bilang ng mga dinosaur na dumarami ang lahat ay wala nang nagawa, kundi tumakbo ng walang pag-aalinlangan papasok sa gusali upang maghanap ng masisilungan. Si Borodin ay maswerteng nakatakas at nakapagtago sa laboratorio. Gayunpaman hindi pa rin niya kinikilala ang kanyang pagkakamali at lantaran pang inutusan ng mga tauhan sa laboratorio na ipagpatuloy ang kanilang trabaho habang sa labas ang base ay naging isang kaguluhan ng mga sundalong Amerikano na nagbabantay sa kagamitan ay biglang nakasagupa ang isang grupo ng mga sundalong Ruso. Kanina ang magkabilang panig ay hindi lamang kailangang umiwas sa mga pag-atake mula sa kalaban, ngunit kailangan ding patuloy na maging alerto sa presensya ng mga dinosaur sa paligid. Sa kabutihang palad si Ryan kasama ang iba sa wakas ay natagpuan din ang laboratorio, ngunit ang lahat ay hindi kasing simple ng kanilang inaakala. Na tuklasan ni Sofia na ang programa ay naisaaktibo at hindi lamang kailangan hugatin ang saksakan ng kuryente upang ito ay huminto, kundi kinakailangan na patayin ang programa sa pamamagitan ng mano-manong pamamaraan. Sa sandaling iyon ng tensyon biglang lumitaw si Borodin sa likuran ng grupo na dahilan upang agad na barilin siya at tapusin sa lugar kaagad. Pagkatapos ay si Sofia ay mabilis na pinutol ang mga cable ng kuryente at matagumpay na napapatay ang programa, ngunit kasabay nito isang grupo ng mga dinosaur ay nakapasok sa pamamagitan ng butas. Ang grupo ay walang oras mag-isip ng mabuti, nakapaghagis lamang ng ilang bomba at tumakbo patungo sa makina at particle collider. Sa huling sandali, kasama ang lahat ng swerte ay nakatakas mula sa laboratorio. Bago sumabog ang bomba sa loob ng ilang sandali, ang bomba ay nagpakita ng napakalakas na kapangyarihan, ngunit ang ilang mga dinosaur ay nanatiling buhay at patuloy na humahabol sa likuran upang magbigay ng oras para kay Sofia at sa iba. Na makatakas, nagpasya si Ryan na isakripisyo ang sarili upang akayin ang mga dinosaur sa ibang lugar. Kasabay nito ang helicopter ng militar ng Amerika ay dumating na sa lugar. Si Sofia at ang mga natirang nakaligtas ay halos hindi nakatakbo palabas ng base, ngunit sa sandaling sila ay handa nang sumakay sa eroplano. Hindi mabilang na mga dinosaur ang biglang sumalakay patungo sa kanila. Sa gitna ng ulan ng putik na nagmistulang kulay abo, ang serye ng mga bala ay pinaputok. Nagbukas ng isang matinding digmaan, hindi mabilang na mga dinosaur ang nataman ng bala ay bumagsak, ngunit ang militar ng Amerika ay kinailangan ding dumanas ng malaking pinsala. Sa huli, ilan lamang ang maswerteng nakasakay sa helicopter, habang si Ryan ay naipit sa loob ng base at pinili ang mamatay kasama ang mga dinosaur sa isang pagsabog. Sa sandaling ang nakakatakot na pagsabog ay narinig ang helicopter na nagdala sa mga natitirang nakaligtas ay nakaalis sa tamang oras.
Ang pangkat ng Vulture na may 7 miyembro sa simula, ngayon ay isang tao na lamang ang maswerteng nakaligtas. Kahit na ang particle collider ay nawasak ang mga dinosaur ay hindi pa ganap na napuksa.